Hindi ba kayo nag-aaway because of that thing? Nag-aaway po. Napipikon po ako eh. Kasi syempre sa edad ko, pikunin na ako eh. 42, pikunin ka na nun. Tita kasi, pwede may kwento. Kwento ko. Kasi ganito, maghuhugas ako ng pinggan. Ayan. Maghuhugas ako ng pinggan. Tapos puro sabon yung kamay mo, puro mantikan. Huhubuan ka. Huhubuan na. Now, Diba? tita, sa condo mataas. Pag ginanong ko, pupunta ako sa window, you're welcome, Quezon City! Nung una niyang ginawa yun, tumatawal pa yung aso namin eh. Nung pangalawa, pangatlo, nakatingin na lang eh. O ganyan na lang oh. Ginawa. Sabi niya, hindi pa na nagbabago yung tsura pag inuugan. Ganun at ganun din yung bagsak. Hindi ka nagagalit sa kanya. Napipikon lang po. Pipikon ko. Ang saya, di ba? Gagawin ko nga ulit one of these days. Sabi nung aso siguro, pangatlong hubad sa akin, sabi nung aso, Dad, pag-room ka na rin. Sabay tayo, gusto mo? Parang kailangan ko na rin ng gupit eh. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman o hindi po, dalawa sila. Dalawa sa mga kilalang personalidad na hinahangaan po nating lahat. They are actors, comedians, singers, businessmen, and bagong engaged couple. Mga kaibigan, let's all welcome Gerald Napoles and Kim Molina. Thank you po. Finally! Kumusta na kayong dalawa? Nakikita ko kayong sobrang masaya. Oh, mabuti naman po, bagong engage. Busog! Busog. Paplano ng kasal. Ayun, speaking of kasal, kasi you were engaged last year, Opo. August 11, 2024. Anong significance ng araw na yon sa inyong dalawa? Wala. Wala ako. Excited Wala pa man din ako. Iniisip ko rin eh. Hindi ano po eh. Kasi July 22 yung aming anniversary. Uy, naalala. Oh, diba? Tapos, dapat po July 22, nasa abroad po kami. Doon ako magpa-propose. Okay. Yung visa po pala doon sa napili naming bansa ay Europe ba to? Europe, Okay. umaabot ng 3 buwan. Oh. Nung time na yun. Noong time na yun, Ah, doon sa may certain country na yun. Pero kung ibang bansa yung I-share mo na pinag-apply kung ano yung namin. country na yun. Sa ano po? Sa Italy. Okay, sa Paris dapat. Hindi po, dapat po sa Ah, Italy. Oo, hindi sa France. Opo, Oo. kasi baala ko sana mag-propose sa kanya sa Venice. Wow! Sa kanal. Wow! Kasi Wow. parang yung Rock of Ages po, kasi di ba ganun yung idea. Nasa Yes. boatman din ako sa Barangay Venetia. Okay. Kaso, hindi dumating agad yung visa. Tapos parang si Kim, siyempre a decade of our relationship. Eh medyo disappointed siya kasi walang nangyari ng anniversary namin. I mean, walang celebration Ng ng dekada. anniversary ng isang dekada. Sabi ko, nako, hindi, kung alam niya lang magpo-propose ako sa kanya, sabi ko, hindi na pwedeng mapatagalin pa to. So tumawag ako sa friends ko, kay Kim Torres, which is an event organizer. Sabi ko, Kim. Kim din, ha? Kim din. Oo, Kim din. Sabi Hilig ko, ka talaga Kim, sa eto Kim, na oh. yon. Oo. Pagkasabi ko pala ng Kim, eto na yon, Gets niya na. gets na ni Kim Torres, oh my God, oh my God, oh my God, eto na ba Siya yun? yung excited. Excited Oo. po siya. Sabi ko, pahingi lang ako ng tulong na gusto ko mag-propose na lang sa PETA kung saan kami una nagkakilala. Tapos, siyempre gusto ko may music. Sana may mag-play lang sa taas, tsaka may mag-spotlight lang. Oo. Patulong na lang kasi event organizer ka. Eh bilang si Kim Torres yun, gusto nila lagi maganda yung event. Of course. Sabi niya, tulungan kita. Mm-mm. Contact tayo ng mga tao makakatulong sa atin. And ending, ganun po, yung nag-trend na proposal namin, ganun kalaki yung kinalabasan. Hindi ko na rin in-expect eh. Parang sa akin nga nag-propose. Parang ang daming Oy, video, ang dami. pinost po ng pika-pika, ng nice print photo. Parang total, nagulat kami. Wala pang 1 week, parang 50 million views, Wow. everything. Kasi apparently, natuwa kami ni Jen na ang dami palang naghihintay. Akala ko ako lang. So, halos parang buong bansa nakiselebrate sa amin, no? Oo nga eh. So, nag-accumulate po siya across all social media platforms, mga 50 plus M. After nung proposal, kinuwento rin ni Gerald na apparently, 4 na beses na naudlot
yung proposal niya. Okay. Kasi the ring was with him for 1 year and a half na. Siya rin kasi mismo yung gumawa. Nakatago lang po ito sa sapatos ni Kuya Ito Glock. yan, Ito ito po yan, yun. ito yan. Ang pangit ng nails ko ngayon. Heart shape siya, ha? Heart shape. Ganda. Thank Heart shape pa. Opo. Talagang ikaw ang, so 1 year and a half na yun na nasa iyo. Opo. Paano mo nalaman yung size? Umamin siya. Meron kaming sitcom serye Team A. sa TV5, Team A. Tapos po, mag-asawa po yung role namin doon, may anak kami doon. So dahil mag-asawa yung role namin, kasama po sa costume namin, sa wardrobe yung wedding ring. Tapos sa kanya, ang ginawa ko po, inamin ko naman po sa buong production, kinuha ko po yung prop. Hindi ako nagpaalam. Tapos may taping kami. Asan na yung prop? Asan na yung prop? Nawawala. Bili na lang tayo ng double. Tapos hindi ako nagsasalita kasi hindi pa nakukuha nung alahero yung sukat. Yung inamin, ang dami niyo pong inamin pagkatapos niya mag-propose. The day after proposal, mga August 12 ganyan. Oo. Alam mo ba na 4 na beses na udlot yan. Tapos yun, tinanong ko din, paano mo nakuha yung size? Kasi perfect yung size. Yes, yes. Tapos meron siyang, kasi, naalala mo last year, meron tayong Team A na show po namin. Oo. Tapos yung araw na na-delay yung eksena namin kasi nawawala yung props kong wedding ring. Kinuha niya pala. So, Ninakaw niya. ninakaw niya. Kinuha ko tinext. Hindi naman totoo yun. Baka sabihin nila magnanakaw na. Alas Hindi, si Gerald. hindi, ninakaw kasi hindi siya nagpaalam. Siya nagpaalam. Pero Ibabalik ano yun? niya daw talaga Fake dapat. rin yun. Fake yun, fake. Tig 30 pesos lang sa yun, Props Shopee. yun guys ha, hindi siya magnanakaw. So, habang sinasabi niya yun, yung meron kasi kaming group chat. Tsaka may, Sigurong- niisip ko kasi, may automatic May kasi spare. may double yun eh. May double props. Double yung yun double nun talaga, nawala ko. Kasi walain po talaga ako ng props. Okay. Lahat yan, tita, Kaya nawawala. nagulat ako na walang double. Walang double kasi nawala ako na. So anyway, yun nga, katchat ko si na Direk Mervin, yung lahat dun sa namin sa Production. Guys, alam ko na kung saan napunta yung nawawalang sing-sing. Tapos tawa na lang silang lahat ng tawa. Sabi, may napunta palang maayos yung nawawalang sing-sing. Kinuha niya pala para makuha yung sukat ko, tapos ibabalik niya. Pero hindi niya na nabalik kasi na-misplace niya na. Oo. So yun yung isang funny fact about the ring. Tapos, yun nga, 4 na beses na udlot. Ano yung unang beses? Unang beses was 23 July. July din. July din. July Dapat din. July 22 rin Oo. dapat. Dapat po, pupunta rin kami ulit ng Europe Okay. for 9th anniversary. This was Oh. 2023. Hindi Right. natuloy because we had an extension of the show nga na sitcom Team A. Nagkaroon ng season 2. Okay. So, mayroon kaming, sige, mag-work na lang muna tayo. Na-move namin ng December. Tapos, Of same year. Of the same year, 2023. Hindi na naman kami natuloy kasi, ba't nga ba di natuloy? May work din kami. Anong date yung December? Parang we wanted na Holidays po. doon mag-Christmas. Okay. Gusto namin pumunta sa Switzerland. Mga snow Yes. kasi hindi pa ako nagkakapag-snow Yes. noon. Right. Hindi na ulit natuloy. Tapos yung pangatlong beses was February of last year, 2024. We went to Thailand to watch Coldplay. Fans kami ng Coldplay. Yes, yes, yes. Nood kami ng concert. Nakakatawa din tong story to, tita. Nakwento namin to sa podcast, pero ulitin ko. Ikaw na magkwento. Ngayon pala. Sa Coldplay, ako na bumili ng Siya ticket bumili, tita. para siguradong lilipad kami ng Coldplay, ng Bangkok. Tapos, sabi ko, ito na yun. This is it. It's the perfect time to propose kasi fan kami ng Coldplay. Para sa amin, love song kasi talaga yung mga kanta nila. Ngayon kasi, tita, makita mo na yung repertoire ng kakantahin nila sa online eh. So, nakita ko, pag kinanta na tong kanta na to, susunod dito, doon ako magpo-propose kasi kakantahin na yun. Pero may kasabwat ka? Wala po. Ay, wala. Ako lang kayo lang talaga. dalawa. Kayo lang Ako. dalawa. Kami lang Okay. po. Okay. Doon kami sa may, parang mosh pit area, yung malapit na sa stage. Yes. Standing crowd, doon Yes, kami, yes. hindi I kami know sa that. nakaupo. Yes, yes. So, pumila kami, everything, blah, 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 blah. Nasa bulsa ko yung sing-sing. Sinecure ko na. Pag tumugtog yung Sky Full of Stars ng Coldplay, kasi lagi, naka-attend na kasi kami ng concert ng Coldplay. Bongga yun, may confetti, may fireworks yun. Yes, Sabi yes, ko, yes, saka yes. ako luluhod. Tatiming mo doon. Tatiming ko to, Okay. wala na akong pakialam. Kasi para sa akin, gusto ko yung moment ng proposal instead of paandar siya. Yung moment na magugustuhan niya. Favorite song namin kasi yun. So, nung mga
third song before that song, sabi ko, eto na, yes. Si Kim po, meron siyang condition, meron siyang Irritable bowel syndrome. irritable, may IBS siya. Pag natitrigger po ang IBS, either sa pagkain or sa stress. So, na-stress po siya sa siksikan ng tao noon dahil pumila kami buong araw, mainit. Kumakalabit sa akin si Kim sa t-shirt. Tapos medyo teary-eyed siya. Sabi ko, bakit? Natatay daw siya. Sabi ko, puta, sabi ko. Overpose ako eh. Sabi ko, sigurado ka ba? Baka naman ututan mo na lang yung mga kasama mo. Eh tita, pag naramdaman ko kasi hindi ko sure kung uto may laman. Oo nga eh. Sabi ko, ututan mo na yung mga, total, maamoy na rin naman yung mga kasama natin dito. Ututan mo na lang. Tapos, sabi niya, hindi, naawa ko kasi alam ko yung IBS niya eh. Alam ko na talagang hindi makokontrol yun eh. Frustrated ng malala kasi syempre, it was planned eh. Moment yun. Tapos nandun ka malapit sa stage, ang CR po sa labas pa ng stadium. Of course, ang layo, no? Ang layo. Pinapatugtog yung kanta, nasa gitna kami, excuse me, siksikan eh. Sobrang siksikan eh. Excuse me. Tapos, the sky full of stars. Tinutugtog na, nag-confetti na, naglalakad kami, nag-CR siya. Hinintay ko siya, nandun lang ako sa likod ng stadium, doon siya sa labas, nag-CR. Sa likod, medyo maluwag na sa likod ng stadium eh. Doon sa end part, back part. Tapos pagdating ko, hindi para sa akin. Tapos na yung kanta, tapos na, hindi ito yung moment. Okay lang, importante, hindi siya nahihirapan, nailabas niya. Kasi mahirap yun eh, baka magkalat siya doon sa gitna. Hindi mo pwedeng pigilan Hindi pwedeng pigilan. Di ayun na po, pagdating niya, nakita ko siya, tapos nakaganyan yung mukha niya sa akin. Sabi ko, siya naawa po ako. Tapos sabi ko, kamusta? Tapos sabi niya, utot lang pala. Tita, hindi ko kasi talaga alam. So, Hindi ko nga po alam eh. so Hindi ko alam, tita. naudat kami. Kasi tita, hindi ko talaga, sorry. So, hindi na yung concert, nagkagulo-gulo na, hindi pa nakapag-propose. Alam ko na yun, utot lang yun eh. Tita, hindi ko sure. Tita, Kaso- hindi ko talaga sure kasi. Nahihiya ako. At saka iba yung pakiramdam mo. Iba po, may sakit po ako nung ginagamot ako noon eh. So, malay ko bang magpo-propose siya? Kung alam ko. Kung alam mo yun, Ano di... ba yun? Ako pa kay gumayon mo. Sorpresa nga eh. Siyempre hindi mo malalaman. di Sinabi ba? niya po to sa akin lahat nung nag-propose. Siya tawa lang po ako ng tawa. Sabi ko, Ang hirap hindi eh. ko ba? Kasi ang hirap din itago ng proposal eh. Grabe ang frustration mo siguro. Grabe po. Kasi utot lang pala eh. Tapos dito alam mo, umiyak siya noon. Kasi sinabi kong utot lang pala. Tapos umiyak siya. Sorry. Hindi mo ba napanood yung kanta sorry? Mali ko ba? Dalawa kasi kaya ako naiyak. Siyempre, fan ako nung nag-abroad pa. Para lang, gumasos ka pa. Tapos mahal na ticket yun eh, yung nandun sa Yun ang harap. pinaka-expensive eh. Oo. Tapos, Coldplay Coldplay pa. Napaka-expensive Tapos, nun. fan ako. Oo. Hindi ko po alam kasi kung kailan uli sila magko-concert. Correct. Baka yun na yung huli nila na tour eh, world tour. Tapos magpo-propose pa ako. So Naiyak special. talaga ako. Shit! Ganap ako ng may mucho sila na beer dun eh. Nagbe-beers kaya naman pala dami. Ganap kami ng taxi, may inom ako sa kalye. Oh. Sama talaga ng loob niya, When you tita. found out na yung plano niya, Sorry po, sorry. pare-garing so, talagang umiyak ka. kaya Talagang pala. umiyak Umiyak ka. talaga siya sa Bangkok. Sa galit, actually, out of frustration. Frustration na yun. po eh. Hindi galit, out of frustration na yun. Disappointment. Kaya pala nung kasi may mga rules doon, bawal yung may mga camera, Oo. bawal. Ingat na ingat siya sa bag niya, ayaw niya pahawak sa akin, nandun pala yung sing-sing. So, hindi ko alam. Pero hindi, maganda na rin kasi walang coverage. Wala. Oh, if ever that happened. But it's personally, tita. It's Yes. okay also if may coverage o wala. It was really special for us because favorite namin yung song, yung ganon. But what Ibang happened? theme song nyo? One of the theme One songs. of them, Favorite po okay. namin kasi yung Sky Full of Stars. Nung nangyari po yung proposal sa PETA, it was even more special kasi doon kami nag-meet and yung pinaka-close friends po namin, in-invite niya din pala. So, lahat nandoon. It was very special for the both of us. Okay. Hindi nangyari yung first, yung planned proposal, hindi nangyari yung pangalawa, hindi nangyari yung pangatlo.
only because lahat yun may rason. Yes. Di ba? Lahat may rason. Yes, tita. Kaya hindi nangyari yun. But ito yung pinaka-apat. Paano kung hindi natuloy yung pang-apat? Hindi kaya Iabot ko na lang sa kanya. Nga pala, hindi naman tuloy-tuloy. Suot mo na lang. Basta alam mo, mapakasalan kita. Hintay mo yan, di ba? Suot mo na. Curious ako doon sa ano. Gusto ko, how did you plan it out? Yung proposal. Finally, yung final proposal na talaga. So, kasi medyo bad trip si Kim dahil nga walang celebration decade na anniversary namin. Tapos tumawag ako kay Kim Torres. Sa-meeting kami sa BGC. Sabi ko kay Kim Torres, Kim, pasensya na. We only have 10 days. Yung time na yun. We only have 10 days for us to plan this proposal. Sabi ni Kim Torres, okay lang, kaya ko yan. 4 days nga, kaya ko eh. Gumaganon siya, sabi niya. Kasi may mga nagpapagawa sa kanyang event ng ganun eh. So sabi ko, but ito lang yung kailangan mangyari, ganyan. Tapos sabi ni Kim Torres, sige, ganito. Mag-usap tayo dito, sa Telegram tayo mag-usap. Tapos yung mga kakausapin natin para sa venue, sa lights, sa sound, everything, i-message ko sa'yo pag nag-confirm. Tapos, ayain mo siya ng date somewhere. During that night, on August 11, mag-date kami somewhere. Sabi ko kay Kim noon, ang dahilan ko sa kanya, bawi ako sa'yo, mag-date tayo. Sabi namin, napag-usapan namin ni Kim Torres, na pagkatapos ng date namin, ni Kim, pupunta na kami ng PETA. Kasi po, from South or from anywhere, from Manila, Makati, BGC, pag umuwi, pwedeng madaanan yung PETA bago sa kung saan kami nakatira. So, hindi siya makakalata. Kasi, pauwi rin naman to parang ganun. So, yun yung plan namin. Kaso, nung nandun kami sa Manila House, nagde-date kami, frustrated din siya. Kasi sabi niya sa akin, dito mo lang pala ako darating, every week nandito ako. Nagbi-meeting din kasi yung meeting place ko with my business partners noon. Sabi ko, hindi ko Sa naman... Manila House. Manila Opo, House. okay. Sabi ko, sorry. Kumain kami. Tara na, uwi na tayo. Nagme-message ako kay Kim Torres. Kim, ang usapan namin, nandun kami ng 9 p.m. or 9:30 max sa PETA. Sa PETA. Nakaset up na sila. 6 p.m. nag-aaya ng umuwi. Alas 9 pa yung Naboboard na siya. proposal. Naboboard na. Oo. Kim Torres! Nag-aaya na to, galit na si Kim, bad trip na tong si Kim. Istall mo! Oh my God, di pa kami tapos sa set up. Hindi, ako na bahala dito. Sige, uwi muna kami. Ako na bahala. Huwag kayong uuwi, mapamatay yung momentum. Hindi, ako bahala. Sabi pa ni Kim Torres, tatawagan ko yung waiter, sabihin ko sa kanila, istall yung bill. Sabi ko kay Kim Torres, Kim, dalawa lang kaming mesa na customer dito. Pag in-install yung bill, mahalata lalo. Bakit ang tagal? At saka, nakakausap From yung 6 mga waiter nga doon. From 6 p.m. hanggang 9 p.m. walang bill. 3 oras walang bill. Dadalawa lang yung mesa, kami pinakamatagal. Okay. Sinigang lang in-order namin, Kim Torres. Paano mo i-install yun? Wala man lang dessert? Wala po kasi ayaw na niya. Hindi, nag-dessert tayo, pero hindi na niya inubos Oo. Tapos sabi niya, oh my God, paano to? Ganito, sige, iligaw mo, idaan mo ng Eastwood. Sabi ni Kim Torres, Kim, etong si Kim, marunong mag-drive to. Pag dumaan ako ng Eastwood, patay na si Eastwood. Gaganon to. Kasi marunong mag-drive to Alam niya kung Ang dami niyang problema. bakit long way. Ang dami niyang problema. Tsaka ito po si Kim, ang hirap magtago dito ng surprise na ganyan. Sa sobrang excitement niya, kakalkalin niya. May surprise ka? Ano kaya yun? May surprise ka? Saan tayo punta? Anong gagawin? So, ang hirap talaga. Mangiyak-ngiyak ako nun sa hirap Tapos, umuwi kami, bad trip siya. Tapos nung pauwi na kami, yun nga, makalkal siya. May pupuntahan pa ba tayo? Buburahin ko na yung makeup ko. Sige, burahin mo na. Sabi ko, tapos isip-sip ko, hindi, wag pala. Alam mo, wag mong burahin yung makeup mo. Sabi niya, bakit? May pictorial pa tayo. Yun pala daw yung surprise. Pictorial, anong oras? Alas 10 ng gabi. Lalo ako nagalit. Alas 10 ng gabi, pictorial? Ba't di mo schedule ng mas maaga? Kasi sabi ko, yung studio daw, mapapakante lang siya ng alas 10 ng gabi. Regalo to ng kaibigan kong
gumagawa ng mga pictorial na digitally curated. Wow! Dami niya gawa. Parang convincing. Ini-AI yan. Nagalit pa rin ako, tita, kasi sabi ko, hindi ka naawa sa crew! Oo. 10 p.m. Hindi, sabi ko, regalo nga sa akin yun kasi mag-a-abroad sila kaya ngayon lang, ngayon, hindi na, Available. ngayon, available alas 10 para daw magawa na. Sabi, sige. Okay ba to? Ganyan. Tapos ayun na, nag-drive kami. Kasi kakuntsaba ko yung driver namin. Tingin ko, pressure na rin siya eh. Madaldal po yung driver namin, pero buong gabi quiet lang siya. Takot po kasi yun magsalita pag Sabi nagtanong ko, ako. daan mo na sa PETA, tinitext ko siya. Tapos nung nasa PETA na kami, yun na, ba't kung nandito? Tapos ayun na, sinundo na siya ng mga team na nila Kim Torres. Pero sinabi mo na doon ang pictorial. Doon ang pictorial. Hindi, sabi ko po, malapit sa PETA yung pictorial. Pero nagulat siya, uminto kami sa PETA. Tapos iniwan ko na siya, kasi ang instruction sa akin ni Kim Torres, pagbaba nyo ng kotse, iwan mo na siya, kami na bahala. Kami na susundo sa kanya. Kasi bumiretso ko na ng backstage. So sinundo na ako diretsong backstage. Tapos siya, doon na siya sa entrance. Magkahiwalay. Tapos nakita niya yung setup ni Gideon Hermosa doon. Wow! May setup Alam mo kasi naman si si Gideon Gideon, kasi ibang nag-setup. klase. Oo. So yun na, nakita na niya lahat na. Tapos nakita niya sa taas sa second floor ng auditorium, may mga nakaputi. Kala niya mga multo. Kasi sabi kasi white, naka-white lahat. Bakit sila lahat naka-white? Yun po yung mga closest friends namin. Sila Dimples Romana, Okay. sila Direct Irene, Villamor. Villamor. Andan po lahat. Tapos, Brothers yun na, ko. mga kapatid niya, nanay Brother ko ko. Wala mong parents mo. My parents ko po naka-video call sa Okay. Saudi. So, yung mga kapatid mo nandito. Opo. Tapos Yung ano na sa po, side yun na. mo? Ay, mama ko lang po. Mama ko lang po. Tsaka nandun. pinsan Tsaka niya. pinsan ko. More or less, mga ilan ang bisita nyo? Mga nasa 50 Ay, marami rin. Marami din po. Oo, marami So, rin. nadiretso na rin bigla sa ano. Kasi So, yung engagement party. naging diretso engagement na. party na rin siya. So, Kasi, may ano na rin doon. Meron na rin sa labas, May may reception cocktail. na rin, oo. Oh. Paano mo na-discover yung Will You Marry Me? Kasi supposed to be dapat, may ano yon, may drama yon. ngayon ko lang actually nare-realize kasi nga, nag-aya na ako. Tapos siguro nagmamadali sila, hindi natakpan yung Will You Marry Me doon. Kasi nga, nung pagpasok ko, naka-black backing lahat. Oo. Tapos may mga pa-candlelight kinemperot na daan, pathway. Oo. Iniisip ko, pictorial to. Ayoko na naman mag-assume eh. Oo. So, pictorial to. Tapos pagpasok ko po, punong-puno ng sunflowers. Nakita ko paglingon kong ganyan, hindi pa siya naka-light. Okay. Pero, will you marry me? Luhod ako ganun, no? Doon na ako napaiyak. Tapos, kinakausap po ako ng mga, yung team ni Kim Torres. Tayo ka, Miss Kim. Doon ka sa stage. Paglingon ko sa stage, nandun yung bangka ni Tolitz ng Rock of Ages. Oh, Kung saan wow. nag-meet character ko si Aileen, tsaka Oo. si Tolitz ng Rock of Tolitz, Ages. oo. Pinagawa niya ulit. Kasi yun yung original na bangka kung saan kami nung On 24th stage. year. On stage. Wala On na kasi stage. yun eh. Pinaklas Wala na nila po eh. kasi yun, binaklas So, na. Pinagawa ko. Pinagawa niya The effort, from the ha? original boat. Wow. So, yun ang nandoon. Kaya ngayon pwede na ulit mag-run kasi pinagawa niya yung bangka. Correct. Nung makita mo yung scenario na yon, anong kasi although nauna yung Will You Marry Me na nakita mo, nung makita mo siya on stage, nasa loob ka ng bangka. Wala pa po. Nung nakita Sa ko po likod po. yun, and I was on the stage, I was parang, nagkaroon pa ng moment na nakatingin pa ako lahat, like parang na-late pa yung labas niya kasi parang yung microphone mo yata na hindi nagana. Pero it was 2 minutes of me in shock na, this is happening. Ito na yun. Oh my gosh, magiging misis ako. Yung ganong mga nasa utak ko, but at the same time, meron din ako paano mo ito babayaran lahat. Kasi oh my gosh, ang mahal yata nito. Kasi nag-birthday na ako, tita, alam ko yung mga ganyang mga, ko ang mahal nito. Eh syempre, lahat, na kami ni Gerald, open na kami sa mga bagay-bagay. Ako, okay, paano to? Pero biglang, hindi, balik tayo sa magpo-propose siya. Tapos nung lumabas po siya, naka-costume pa siya nung Tolitz. Yung mismong Tolitz na costume niya ng Rock of Ages. Bumili po. Bumili siya Ni-remake ko. Ni-remake niya exactly the same. The first time that I saw him in Rock of Ages, it was the exact person. Kaya nagtataka yung mga tao kasi sabi nun sa comment section, nung nag-trend, nag-viral siya. Maganda naman, sabi nila, grabe, napaka-simple lang ng suot ni Gerald, naka-t-shirt lang na stripes. Yung iba kasi naka-Americana pa eh. Pag naka-formal. nagpo-propose.
Kasi background, hindi nila alam yung background na yun kasi yung costume ko. Yun yung talaga, costume niya. Nung Pag hindi sila familiar sa ano. Kaya I posted a comparison photo of me and Je nung 2014 na yun yung costume niya. Tapos tinabi ko dun sa itsura niya ng proposal. Na-gets ng mga tao na, ay, ginaya niya. Tapos, ang idagdag ko lang, kaya rin ako naka-yellow. Kasi yellow yung color ng character ko sa rock. Ang sabi niya, as Aileen, ang sabi niya, yung pictorial, since nga a decade of Rock of Ages, ang theme daw ng pictorial na surprise niya, Rock of Ages. So, edi nag-yellow ako. Nagdamit ako ng yellow, ganyan, habang nagbihis po ako, ganyan. Tapos, yun pala, proposal talaga siya. So, yun. So finally, when it happened, I mean, kasi kahit pa paano may inkling ka na eh. I was just waiting for it. Oo, di ba? So, at that very moment, nung mag-propose na siya, anong pakiramdam? Ano po, tita? Iba pala, parang, parang may nag-ting, bride era. Parang may nag-on. Grabe po yung iyak ko, tita. Grabe yung iyak ko. Tapos yung hinig ko. Tapos it was, grabe yung emosyon, sobrang saya. Kasi nung nag-yes na po ako, tapos all of the friends pa, lahat sila lumalapit sa akin, umiiyak silang lahat, agul-gul silang lahat. And my brother, he was there. Yung isang brother ko di nakapunta. Pero yung bunso namin, nandun siya. Tapos hawak-hawak ni Ate Dimples yung cellphone na nandun yung parents ko. Pero akong, ay, ito na. Kinakalabutan ako. Tapos tita, it was, ako kasi marriage is actually, it's very important to me, of course. My parents are very traditional. And nung nag-pandemic, tita, share ko lang po sa inyo, hindi po namin pinlano na mag-live-in. Yes. It just so happened na sakitin ako, no one was here to take care of me. My parents are living abroad. My brothers are living in a different place. So it was just me at home. Tsaka, nung nag-pandemic, si Je, siya yung nag-aalaga sa akin. Tapos yung mama niya, sobrang bait kasi ng mama nito. Inaalagaan din ako pag hikain ako. So sa isang bahay lang kami. Pinromise lang ni Gerald sa daddy ko na may plano siya for me. Yun, may plano po kami and we will respect na kung ano po yung expectation nyo from us. Ganun pa rin, kahit kung tutuusin off-age na kami. Matanda na kami ni Je eh. During pandemic, I was 29 already, turning 30. So, kung tutuusin, okay lang. So, yung marriage talaga, it's a gift for my parents. So, after the proposal, I asked him kung on the day lang ba nalaman ng parents ko, nagpaalam ka ba, paano nangyari, hanggang sa lalo akong umiyak the day after the proposal because pinakita niya sa akin yung video na nag-propose muna siya sa parents ko bago sa akin. Oh. So, yun pala yung ginawa niya. May video na nilagay niya yung camera, nilagay niya dyan, para proof daw pag magtanong ako. Tapos, mommy ko, video call, umiiyak, pati daddy ko. Tapos, pumunta siya sa office namin na siya lang, wala ako, para mag-propose. Nag-propose siya muna sa parents ko at nagpaalam siya sa dalawang kapatid ko na mas bata sa akin kung tatanggapin siya. Ito yung younger brothers mo? My younger brother. Oh, so, okay. He proposed to my family before me. So, meron akong, lalo akong umiyak nun. Lalo akong umiyak nun. Tapos, pinakita niya pa yung video na 1 year ago, he was making the ring. He was doing all of these efforts. Tapos, meron siyang mga vlog nung ginawa niya pa. Iba pa yung itsura niya. Iba pa yung, malalaman ko yung timeline kasi depende po sa role namin. Kapag may bicep siyang ganon, ibang role niya. Pag bicep siyang mas maliit, iba role niya. Depende sa bicep niya yung timeline. So, meron akong, ay, ang tagal na nito So, it was really planned for a while. Tapos, nangyari na siya. So, Kailan ka nag-propose sa parents ni Kim? 1 week yata before? Hindi, mga 2 days before. 2 Sabi days kasi before. ni Kim Torres, wag mo munang sabihin sa magulang niya, kasi kailangan mga at least 2 to a day before proposal. That Baka close? mabulilyaso That close. Okay. Baka kasi ma-excite din yung magulang ni Kim. Sabihin. Or kahit di naman po sabihin, may yung madulas ba na mga clue, na ganyan na parang halimbawa, saan kayo sa ganyan? Ay, hindi, tatawag kami kay Gerald. Ay, mga ganun Mami ko Baka po may kasi ganun. pareho ko yun Makalkal. Oo.
So, sinabi ko siya mga 2 days. Pagka-OC rin. Opo, ganun ang mami ko, lalo pag na-excite. 2 nights before. Oo. So, tuwang-tuwa sila, for sure. I think they've Tuwang-tuwa. been waiting for this moment, di ba? Sinabi naman po nila, nalagay ko rin sa video na kampante naman sila for me kay Kim. Tapos, yes, and they've been waiting for it. Pero alam na rin nila, parang pakiramdam na rin nila. Hindi na rin sila magugulat kung magpo-propose ako. Pinaka nagpapasalamat po sila yung New Age pamamanhikan. Hiningi ko muna sa kanilang kamay ni Kim para sa kasal. Bago Remotely. ko. Opo. Dahil nasa Saudi Nasa sila. Saudi. Nasa Saudi sila. Video call eh. Oo. Galing Video yan eh. call. So, umiyak ang mother ni Kim. Opo. Anong sabi niya sa'yo? Parang, you've always been a part of our family already. Even before you propose. Yun naman po. Excited Anong din bilin sila. sa'yo ng daddy niya? Alagaan si Kim gaya ng pag-aalaga niya kay Kim. Kasi ano to, daddy's girl. At saka only girl eh. Only Panganay, girl. at saka only girl, Yes di po. ba? Ano sa palagay niyo yung sikreto ng relasyon yung dalawa? Walang nabago. Yung, I think the excitement between the two of you is still there. Para kumbaga sa fire, it's still burning. Yeah. Hindi nawawala yung yung dalawa sa isa't isa. So ano ang palagay, ano sa palagay niyo ang sikreto niyo? Sex, tita. Opo. Ay, hindi. Hindi. Ikakasal naman na kami. Ano to? Sa, opo, pag may time going for sex. Bukod doon. Bukod doon. Kakasal na kami, guys. Huwag kayong ano. Yan na po. Ano po Hindi, mga talaga. mature namang audience Oo, na. okay po, okay po. Diba? Hindi, ano tita, yung ano eh, parang magka-wavelength kami. Opo. Pero not necessarily, hindi naman natin sinasabi na, kasi pwede rin opposite attracts eh. May mga ganun din na love story eh. Yung communication namin sa isa't isa, ano kami, transparent kami. Para sa amin, maliit o malaking problema, parehas problema. Yeah. So, kailangan pag-usapan na agad yan. Kasi pag nakimkim yan, doon nagsisimula Lalaki, yung ano eh, lalaki yung yun. tamad na ako yung mga ganyan, yung hindi ko nasabihin, okay lang, hindi naman ako maintindihan eh. Yung mga ganun. So, automatic may ganun kami. Tsaka, friendship. Yun talaga para sa akin. Una, communication. It's very Communication. important. Yes. Tapos, friendship. Kailangan magkaibigan. Kailangan magkaibigan. Hindi natatapos sa pagiging magkarelasyon lang. Yung romantic relationship, hindi, for me, hanggat di kayo maging magkaibigan ng partner mo, I don't think na it could last a long time. And ano, tita? Faith. Oh, yes. We That's very have, important. where every night we have, meron Yeah. kami ni Gerald na routine. We pray. And aside from prayer, kaming ni Gerald, we always have the 3 things we're grateful for the day. Oh, wow. So, Oh, we that's recite that to nice. each Oh. other, like the 3 things I'm grateful for and the 3 things that he's grateful for and the things that we're grateful for each other. Yung kahit like, kunwari, I'm grateful for this tea. Yung mga malilit na Yes, bagay, yes, tita. Kasi yes. di ba, in a day, ang daming nangyayari, ang daming stress. So, naiisip natin na, itong stress na to, ito yung bumubuo ng buong araw. Hindi eh. There are little things that would make you happy. Like this correct. tea, for instance, it made me happy. So, mamaya, sabihin ko sa kanya, I was grateful for the tea na nai-serve ni Tita Aster sa interview. Yung ganon. Yes, So, yes. maaalala namin. Tapos, matutuwa kami. Tapos, magsasabi siya ng 3 things he's grateful for. Whether it be nakapag-gym siya for 20 minutes. Yung magbibigay talaga ng ligayang maliit. Tapos, magpe-pray kami. Oh, kay that's God. very, So, we very do good. that. That's very important. Yes, Tita. I'm very happy that we get to Yes, do yes. that routine every Maybe night. isa yun sa pinaka-sikreto. Opo. Kung bakit hanggang ngayon buo pa rin kayong dalawa. Mm-hmm. Okay, let's go back to 2014. Nung unang kayong magkita. Was it love at first sight? Nung No. nagkita? Hindi po. No? Okay, kwento mo naman kami. Magkaaway po kami. Napaka-direkta ha. Hindi. Natitipuhan, pero hindi ko ma-imagine na kagaya ngayon na kami pala Okay. in the long run. Kasi galing din ako sa sa long relationship noon eh. Parang Non-showbiz. Non-showbiz po. Okay. Tapos parang 1 taon pa lang po. Live-in kasi, 2 taong live-in. Ang katumbas ng 2 taong live-in, 5 taon yan eh. Parang gano'n yung Yes, dating yes. para kayo mag-asawa rin. Tapos 1 year pa lang akong single noon. So wala pa akong balak talagang mag-girlfriend. Hindi ka pa totally Hindi pa, nag-heal. Oo. Tapos parang nilandi ko siya. Tapos nung nilandi ko siya, nakipaglandian siya. Ayun, malandi kami. Hindi kami. Hindi, bali ang nangyari po, bukod doon, yun na-develop yung friendship. Friendship namin. Na parang, meron po akong kailangan asikasuhin or may gusto akong gawin. Tapos kailangan ko ng kasama. Hindi na ako nag-iisip ng iba pang kaibigan siya kagad. Kahit
papasama lang ako, automatic siya kagad yung naisip ko. I really love her company. Automatic. May mga bagay din ako natututunan sa kanya. Tapos may mga nababasag din sa sensibilidad ko. So, yun. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Kasi tita, ang relationship namin, di ba 10 years? Yes. Accumulation na po yun ng everything kasama yung dating period namin. But exclusively bilang magjowa, it was actually 6. 6 years yung official. Okay. Yung 4 years po doon, landian po yun. So, in other words, hindi pa seryoso yun? Hindi po. We were dating but we were not exclusively dating. Yung ganong arte ng generation namin. 4 na taon? Opo, kasi parang, paano Kasi ba? sabay po kami naging artista. Sabay kami nag-artista. Okay. So, Nung kung nagkakalala po kami, sorry to cut you, nung nagkakalala po kami, Rock of Ages. Rock of Ages. Tapos naging artista kagad kami. Ang bilis. Nahati na kagad na. Attention. Ganun naman po talaga, di ba? Sandali, hindi muna ako magjojowa. Kasi dumating yung pag-aartista eh. Yes. Siyempre, eto yun eh. Tapos, nung time na yun, parang Rock of Ages nga. Tapos ako, galing siya sa long-term relationship. Ako, galing ako sa long-term relationship. First boyfriend ko, 9 years, from high school. Wow, ang tagal So, pala. opo. Pero syempre, young love yun, puppy love. So, Filipino? Filipino, Okay. pero classmate ko din sa Saudi. Sa Saudi. Na we're friends naman din ngayon. Okay. So, siya lang yung naging ex-boyfriend ko ever. Tapos, naghiwalay kami. Tapos, meron silang, tinasabi sa akin ng mga friends ko, si Ate Kakay, ganyan. Meron silang, mag-date ka muna, ganyan. Ako, I've always been a good girl, loyal, stick to one, meron nga, mag-date nga ako ng bad boy. Di nag-date ako ng bad boy. Di nag-date ako ng, yung gusto ko lang na, nilalandi niya ako, di sige, landi niya kita. Ano kaya yung feeling? Kasi Sinakyan mo siya. Sinakyan ko talaga, tito. In both ways. So, anyway, so, tita, pasintabi. So, di parang meron akong, sige nga, try ko nga na mag-date. I was 22, 23 during that time. So, I've never experienced that freedom of independence before na single ako. So, sige nga, ganun pala akong klaseng babae, tita. Hindi ko kaya makipag-date sa madaming lalaki ba? So, siya lang yung na-focus ako. So, meron ako na, yung 4 years, nagde-date kami, but at the same time, nag-start nga kaming maging busy. I started series with ABS. Nag-start naman siya ng Sunday Pinasaya sa GMA. So, magkahiwalay kami ng network, pero nagkakasama pa rin kami sa ilang run ng Rock of Ages. Balikan, date ba tayo? Hindi tayo date, ganyan. Makikipag-date ako sa iba, date lang. Siya naman, di ko lang kung date tawag doon, pero madami din siyang kaanuhan. So, hindi ko po alam eh. Pero okay lang naman, kasi nung time na yon, Wala pa kayong commitment eh. wala. So, kahit masaktan ako, okay lang. Kasi nga, hindi Siyempre, naman kami. Iba yung sa babae. Di ba, tita? Yes, So, meron akong yung kantang, oo nga pala, hindi nga pala tayo. Ay, tita! Yes. Iyak na iyak ako sa kantang yun. Oo. Ito na, So, yun talaga, tita, yung 4 years namin, which is, actually, come to think of it, I'm grateful that it happened because he was very clear to me na meron siyang, kung ako makipag-girlfriend, pero hindi pa tayo exclusive ngayon, kaya ganito ako. Pero kaya kami naging mag-on na exclusive kami, nung nag-start yung kami na talaga, aalis na ako eh. Meron akong, ano ba talaga tayo? Yung pala, parang nung proposal lang eh. Ano ba, mag-I love you ko ba? Magiging mag-I love. Hinihintay niya lang pala mag-birthday ako para mag-I love you siya sa akin. Ang arte natin sa kwentong yan. Ilang birthday mo na yon supposed to be? Kalimutan ko na, tita, basta bata. Okay. Sabi ko, magiging kami pala. Nung naging kami na, loyal si Jet talaga. Hanggang sa yun na, nag-proposal na, okay na. So, yun Ikakat yung kita doon, ha? During the 4 years that you were naglalandian, sorry to say the word, tama po yun. Wala kayong commitment pa sa isa't isa. Were you dating other girls at that time? Hindi dating. Harvesting. Hindi naman dating. Nakaka-relate tong mga Para mga wag yung kakat to, ha? Kaka-relate eh, no? Makakarelate mga camera to. Sa totoo, syempre, nabuksan po yung mundo ko sa pag-aartista eh. Okay. Tapos, meron palang yung, akala ko, hindi mo ni-expect may mga artistang matutuwa rin sa'yo, Yung mga mga ganon. ganyan. Aba, ganyan. Huwag muna tayo mag-girlfriend. May ganun, tita eh. May ganun, tita. Tapos ayun na, parang syempre, na-enjoy yung ganyan. Tapos nun, but hindi na aalis sa isip ko na
ba't ayaw kong bitawan si Kim? Ganan! Ha? Oh, Babalik din, sabi ko sa'yo. Ang haba ng buhok. Diba? sabi Sabi ko ko. sa'yo, Ang haba tita. ng hair. Parang Okay. hindi ko kayang bitawan si Kim kasi wala, iba talaga complete package eh. Yeah, hello! Wow! Oo, Teka eh. muna. So in other words, you were dating kayong dalawa but not exclusively, pero ikaw, you were seeing other girls, pero iba yung nararamdaman mo dito. Opo, tinanong po ako ng Oo. isa sa mga kaibigan namin, Oo. mga close friends namin. Si VJ, si Von. Si Von. Sabi niya, parang, so what's your plan with Kim? Biglaan, ginanon ako nung kasi ito Phil-am tong kaibigan namin, ganun sila magsalita eh. Yes, yes. Diba? So what's your plan with Kim? Huh? Sabi ko, caught off guard ako sa tanong mo ah. No, kasi yan eh. Both of you together. look stupid eh. Sabi niya eh. Tatlong kaibigan namin. Kasi kaibigan eh, parang para kayong tanga eh. Ikaw, hindi ka makadecide. Siya rin naman, hindi makadecide. Pero hindi niyo naman mabitawan yung isa't isa. So, kasi it's been years, sabi niya. Baka kailangan yung 4 years, i-address no? yung situation. Baka lang, unconsciously, binabrush off niyo yung sitwasyon. Baka tumagal pa. I-address niyo na ngayon. Tapos napag-isip. Sabi ko sa kanya, o nga eh, actually napag-isip-isip na ako eh. Actually gusto ko talaga si Kim. Actually in love talaga ako kay Kim. Pero nakikipag-date ka sa iba. Kaso nga lang, sayang yung mga biyaya ng Panginoon. So, pag nakita ko na yung sign na tapos na pala yung buwan ng sahod, di okay na. Siyempre may ganun tao tayo, yun talaga yung unang may... Pero wag yung na pag puro si Je yung mali. Hindi, kasi parang ako naman, I was aware na yung sinasabihan siya, sinasabihan din ako. Kasi may mga manliligaw din naman ako. Tapos Siya hindi rin ko may na-entertain. ka-date din siya. May mga dinate din po ako na, pero syempre hindi ko napapatagal kasi nga bumabalik-balik din ako sa kanya. Na Arte talaga natin arte sa talaga kwento na namin. yan, no? Pag marami pong mga artista na may alam nito, yung mga close ko, mga camp sa We Girls, alam po to ni Yasi, alam to ni Bella, alam po to ni Andy. So alam nila, sila yung nagsabing, hoy, ano ba kayo? Si Ate Jenilyn. close din siya si Ate Jenilyn Mercado. Tapos, Oo, nakakatawa si Jenilyn. yung isang best Isa pa friend yun, namin, isang best friend namin, si Nor Cabico, magkakasama sila. Si Nor ang may may alam ng lahat kasi best friend ni Je. So, syempre, close din ni Ate Jenilyn. Si Ate Jenilyn, meron siya, ano ba, kuya? Tapos sasabihan din ako ni Ate Jenilyn, Kimi, ano na? Yung lahat sila sinasabihan na kami. Pero meron kami, hindi, work muna. Arte nyo! Oo. Parang something was holding on, or sa inyong dalawa, or I holding think, off. pareho kasi kami ni Jet that this blessing na binigay sa amin, yung pag-aartista, the opportunities, pareho kaming nagulat from Rock of Ages. Sobrang iniingatan namin that all of the opportunities being given to us, yun ang pinaprioritize namin. Like, kunwari, nagkaroon siya muna ng love team, sila ni Val. So, syempre, ayokong manghimaso kung sakaling may makakita, lumalabas kami, baka nung time na yun, Masira. Ganun pa naman sa Pilipinas. Di ba nung Love time na team yun, culture. parang kapag may love team, ay dapat di nila ako may makita magkasama. So, I'm aware. Kasi gusto ko rin yun for him kasi best friend ko siya. Parang gusto mo siyang supportahan din. Yes. Sa akin naman din, tita, ang hirap din sa akin, honestly speaking, hirap din sa akin mag-decide kasi I'm at the right age to settle. Yes, yes. So, kung i-girlfriend ko na, I don't think, may ililimit ako pa kung hanggang kailan magiging kami. Yeah. I think it's gonna be her. Hence what happened. Kasi I'm at the right age na during that time. During that I was time. 34, something like that, 35 eh. So sabi ko, pag si Kim, na girlfriend ko, ibig sabihin, eto na yon. Kasi galing ako sa iba't iba relationship. Ilang taon na rin ako. Siguro that's what's holding me off. Na parang, sandali, sapat na ba sa akin yung experience ko sa buhay? Ano ba Are tong you career? ready? Am I ready? To commit To yourself? commit and Oo. settle? Kasi Alright. it's impossible if I'm not gonna And- settle eh. Kasi every girlfriend ko po Yeah. kasi, I always think na, eto na yon. Ganun ako Ganun mag-isip siya, eh. tita. So, pag nag-girlfriend, sabi ko, ready na ba ako? Sandali, may career ako eh. Sandali, ano ba to? Makakasagabal ba to? So, ang gulo-gulo po talaga. At saka tita, parang I also remember that Je also told me na naisip niya rin yung dire-diretso na ako pag sa serye ko mga 24, 25. I was young. So meron din siya bilang best friend ko, tropa, meron siyang gawin mo lahat. Oo eh, nanginahin din ako sa Tapos ex- pagtatanungin ko siya, sa minsan life, syempre eh. mag-fish ako sa kanya, sabihin ko, may nanliligaw sa akin. Sa tingin mo. Tapos meron siyang, oh, ikaw, sige, kung trip mo, go. Kumbaga parang yung idea na pwede ko pang gawin lahat kasi bata pa ako.
kasi may age gap kaming ganun, binibigay niya sa akin. So, hindi siya... Ilang years ang age gap yung dalawa? 8 years lang naman. 8 years. 8 okay. years lang. Pero, You're 42, right? 42 po. 33. yes. Yes. So, yun po yung ano namin. So, meron siyang, if meron akong decision na itigil yung sa amin, okay lang during that time. So, nagigets ko. Pareho talaga kami ng mga... Sensibilities. Pero I'm sure, sabihin ito kung totoo o hindi. I'm sure, pag nagsasabi si Kim sa'yo na may naliligaw sa akin, what do you think? Ang disposition ko po nun, pag sinasabi niya may niligaw, meron akong, oh shit, ayokong maging selfish. Wala rin akong karapatan maging selfish sa part na to. Kasi hindi naman kami, ayokong maging madamot sa kanya. Pero pag ito, binoyfriend niya, ito na yun. Ito na, maghihiwalay na kami landas. Sabi ko, shit, saan papunta to? Paano kaya to? Kasi gusto ko siya May konting panghihinayang. Oo, nangihinayang na po kagad ako, paligaw pa lang yung tao. Oo. Sabi ko, to? Kasi may chance may chance eh. Pero wini-wing it ko lang lagi. Vice versa, ikaw, pag kasi alam mo, nagde-date siya ng ibang nasasaktan ka for sure. Totoo po. May ganun kaming arte. May ganun kaming arte. During that time ng 2014, nung una kayo nag-meet, sabi nyo, hindi nyo gusto ang isa't isa. So, paano na-develop ito? Actually, medyo ano ko na siya nun, Special. parang ina-eye ko na siya nun. Kasi sabi ko, sexy naman itong Pero babaeng i-chicks to. lang. Sayang. I-chick ko to, sabi ko. I-check niya lang ako. Oo. Sayang yung chance eh. Sayang yung laman. Baka kaya ko, sabi ko. Siya pala, ina-eye na rin ako. Okay. So, Alright. yun na yun nasa, ako po, pag nakita kong may chance, pasukin na natin kasi I'm not a person who's always gifted with a chance. So, pinapasok ko kagad yan, tira pasok ako pag chance, wala akong isip-isip. Bukas na lang, kung makukulong. Ganun ako eh. Kasi hindi ako labiyaan ng ganyang chances of life eh. Might as well. Might as well eh. Kaya yun nga. Pero tapos nung kasama kami, na-enjoy ko talaga yung pagkasama ko siya. Sabi ko, siya para ako nakahanap ng ako ah. Parang ganun sabi ko. Mas gago ako dito eh. Female version mo siya. Opo, parang ganun. Pero mas gago lang, siguro mas gago lang ako dahil sa pinagdaanan ko sa buhay. Pero yung kulit, actually sa relasyon po namin, si Kim po talaga yung mas makulit. Ako po yung madalas Siya yung mag-prank. mas siraulo. Marami po akong mga pwedeng i-post na videos na hindi ko na lang ipopost kasi masyado po akong Oo, siya talaga eh. Hindi ba kayo nag-aaway because of that thing? Nag-aaway po. Nag-aaway Napipikon po. po ako eh. Kasi syempre sa edad ko, pikunin na ako eh. 42, pikunin ka na nun. Tita kasi, pwede may Tapos- kwento. Kwento ko. Kasi ganito, mag-uugas ako ng pinggan. Ayan. Nag-uugas ako ng pinggan. Ayaw na ayaw ko nag-uugas ng pinggan. Gugasa ko sa pinggan. Ang toka ko sa life, ako na pagplansyahin mo kahit ilang balding damit yan, paplansyahin ko yan. Pero sa pinggan, ilan lang yan, wag na ako. Pag ako, minsan, kailangan ako pag ito nagpakuko, yung mga uso, yung mga mahaba, o yung mga nails na alam ko na yun po. Hanggat hindi tinatanggal Hindi yun, pwedeng basahin. ako ang maghuhugas ng pinggan. Hanggat hindi tinatanggal yun. Okay. So, naghuhugas akong pinggan. So medyo ano na ako, hindi naman bad trip, pero meron na akong, kasi nagpakuko eh. Yung mga ganyan na ako, hugas. Tapos sa amin po, naka-boxer shorts lang ako eh. Tapos naka-topless. Walang boxer shorts lang, walang brief. Yes. Tapos puro sabon yung kamay mo, puro mantikan. Huhubuan ka. Huhubuan na. Nang! Di ba? Tita, sa condo mataas. Bubuksan ko yung window. Tsaka Saan ko yung gagawin. bintana? Saan yung huhubaran? Pag ginanong ko, pupunta ako sa window, you're welcome, Quezon City! Tapos, ulo pala. tapos paghugas ka, syempre, puro mantika yung kamay mo. May konting hinto yun eh. Kasi hindi mo alam kung huhugasan mo muna yung kamay mo o itataas mo na muna yung short mo. So, ang hirap. Ang hirap ng desisyon. Tita, tika dyan na. Nakapulao ka na si Tita Asta. Inom ka muna, tita. Tita, inom ka muna. So, meron akong... Kaya mo pa, Tita? Meron ako titang 5 segundo ng pag-iisip ng, ba't nangyayari sa buhay ko ngayon to? Pwede naman ng 23 nangyari to. Ba't kung kailan ako 40 years old, 39, ba't ganito? Yun yung nangyari. Yun po yung isa pa lang. So, ang nangyayari dyan, ang lagi ko pong pinipili, magugas mo na ng kamay. So, mga 5 seconds, nakabuyang-yang yung ano ko.
Tapos pag malinis na yung kamay ko, siya ako lang iangat. Ganon ang dynamics namin, tita. Feeling ko nga po, kitang-kita, may pictures na po yung katapat naming building. So kung meron man kayo, Nung hindi lang po niya isang beses ginawa yun. Nung una niyang ginawa yun, tumatawal pa yung aso namin eh. Nung pangalawa, pangatlo, nakatingin na lang eh. O ganyan na lang oh. Ginawa. Sabi niya, hindi pa na nagbabago yung tsura pag inuuban. Ganon at ganon din yung bagsak. Hindi ka nagagalit sa kanya. Napipikon lang po. Pipikon po, tapos kakantahan Meron namin ako siya. yan. Pag nung mga pangalawa, pangatlo na, parang, iangat mo na! Ikaw na magangat! Ang hirap-hirap, parang makapag-ugas ang kamay, iangat mo na! Kasi angat niya hanggang kalahati lang. Kaulo talaga. Ganito po kasi kapatid niya dalawang lalaki. Ginagawa niya kasi sa kapatid niya yun. Ako, wala akong kapatid. Walang gumagawa sa akin. Ka, diba? Opo, walang nanguhubo sa akin sa loob ng bahay. Ang saya, di ba? Gagawin ko nga ulit one of these days. Sabi nung aso siguro, pangatlong hubad sa akin, sabi nung aso, Dad, pag-room ka na rin. Sabay tayo, gusto mo? Parang kailangan ko na rin ng gupit eh. Yung nangyayari sa amin. Palagay ko, isa rin sa mga parang sikretos sa inyong dalawa. Kaya yun ako kasi Hindi na siya secret, tita! Hindi na secret. Hindi ang ibig sabihin, bakit naglalast yung Awa. relationship? Parang kayo sira ulo. I'm sorry. Opo. Parang Parang silang sira ulo. diba? Yes. Totoo, yun po yung sinasabi ko kanina, yung wavelength na. Na-imagine ko tuloy yung aso uli namin. Sabi siguro ng aso namin, oh, ba't may bagong tuta? Alam ko na po title ng episode nyo dito. Ang tuta ni Gerald. Tuta with Tita Aster. Diba? What made you decide, finally na, ito na yon. I have to give my commitment. I don't want to let go of Kim. I mean, you know, iba yung pakiramdam na siya na yon. First factor was age, our age po. Second factor is seeing our friends getting married. Yung mga nauna pa kami. Talaga. Yeah. Third factor. Third factor was the pandemic. Nagkasukatan po kasi talaga ng ugali ng pandemic kasi pandemic po kami nag-live-in. So lumabas lahat ng ugali namin, doon namin nasukat kung kaya ko bang mag-last. Kasi yun talaga yun eh, pag nag-live-in kayo, doon may huli ugali ng kapartner mo na kaya ko bang tiisin to? Eto, papakisamahan ko to habang buhay. At pakakainin mo rin. Pakakainin mo rin. At Oo. papakitaan ko ng tuta. Ay, ng ano, habang buhay. Alagaan, may aso kami. Alagaan namin Aso kasi. yan. Oo. Aso. So, yung part na yon nung naisip ko na ang dami rin niyang, bukod sa nagkahulihan kami ng ugali, naubas yung mga masasamang ugali namin, nagkasorihan kami, nag-away, nagbate, pero yung nagaginawa niya sa akin na never pang ginawa ng ibang tao, bukod sa magulang ko, sabi ko, I don't think I'll receive that kind of treatment again in my life pag nawala siya sa buhay ko. So, it's very unfair for her and for myself also kung hindi ko tatanggapin yung katotohanan na si Kim na talaga ang gusto kong pakasalan. Ikaw, paano mo na-realize or when did you realize eventually na si Jay ang tamang guy para sa'yo? Ano, tita? Yung pag-aalaga niya kasi sa akin talaga. Iba siya eh. Iba pa siya pag yung... hindi ko kasi talaga mag-gets yung sinasabi niya nung nagde-date kami na. Naghiwalay kasi kami noon, tita. Naghiwalay din kami. Tapos, ang lagi After? yung sinasabi sa... I think mga 2017 kami naghiwalay. Gaano katagal to? 1 month lang, di ba? 3 months. Ay, 3 months. Okay. 3 months po kami naghiwalay. Okay. Tapos, ayun, nung naghiwalay kami, ang sabi niya, I think kailangan na nating stop to kasi ayaw na kitang saktan. Kasi kilala ko yung sarili ko kapag boyfriend ako. Hindi ko pa yun mabigay sa'yo for now.
And I think it's unfair. Ang sakit, oo. So, hindi ko mag-gets talaga, tita, yung sinabi niyo. Ang sakit po, di ba? Oo, Hindi ko yes, gets yung yes, sinasabi niya na nakilala niya yung sarili niya bilang boyfriend, hindi niya binibigay sa akin. Eh, nung time na yon, yung treatment niya sa akin, okay na. Yung parang, ang bait niya sa akin, pareho kami ng wavelength, pareho kami ng Malaga, tropa kami, oo. malaga kami. So, ganun siya sa lahat ng friends niya. Sabi niya, hindi pa daw yun. So, hindi ko talaga mag-gets nung time na yun. So, yun nga, nag-break kami. Tapos, di ba may 3-month rule na pwede ka na ulit mag-date after 3 months? Siya ulit dinate ko. So, nagkabalikan kami. So, nung nagkabalikan kami, parang iba na yung dating nung nagkabalikan kami hanggang sa naging official na kami. Nung naging official na kami, naintindihan ko, tita. Grabe siyang maging boyfriend. Grabe yung pag-aalaga niya. Grabe. Ibang, yung akala ng mga tao na, maloko si Gerald, maano si Gerald, no. Because Gerald is one of the most intelligent people I know. Sabi nga nila, iba magmahal ang sa hanggan, no? Gaganyan-ganyan lang siya, tita. Pero kasi, pareho kami ng wavelength. Yung pagka-nerd ko. Hindi kasi alam ng mga tao na nerds kami talaga. Ikaw, tita, alam mo na nerds kami. We would talk about the universe, the galaxies, and all of those stars. Mga ganun yung topics namin na hindi gets ng mga tao. Kami, ganun kami ka-nerd. Nagkiklik kami. Tapos, pag inaalagaan niya ako, grabe, sila ng mama, tapos nakita ko kung gaano niya kamahal yung nanay niya. Asot puso sila at times ng mama niya, pero mahal na mahal nila yung isa't isa. Like, grabe siya sa mama niya. So, nakita ko yun. So, grabe, ganyan ka sa mama mo. For sure, ganyan ka sa magiging asawa mo in the future. Nung naging kami din po kasi, tita, syempre, pinakilala ko na rin sa parents ko. Grabe din sila ng mami ko. Kung kami best friend din sila ng nanay ko. May times na ang mami ko tatawag sa akin overseas, pero hindi ako yung hahanapin. Si Je. Sila ni mami. Na-win niya, oo. Tapos kapag kunwaring wala sa mood ang nanay ko, sasabihin ni Daddy, Kim, pwede bang tawagan ni Gerald si mami mo? Huh? Bakit po? Clown ba si Gerald? True enough. Kasi bangot mami ko, bakit gaganon lang si Gerald? Tatawa na nanay ko. So he makes my mom laugh. Natutuwa din yung daddy ko kapag gano'n. So meron akong, he's like that with the women of our lives. His mom and my mom. So meron akong, ay si Gerald talaga. At sa lahat ng, maano po siya sa matatanda talaga. So ako, lolo's girl ako eh. Yung lola ko po may Alzheimer. Pag binibisita ko yung lola ko, nandun siya. Kahit di siya kilala ng lola ko. Napatawa niya yung lola ko. Na-emotional ako pag naalala ko. Pero pinapatawa niya yung lola ko. Minsan, nasa mood yung lola ko, natatawa din siya. Nandun siya, matyaga. Bibidyo siya, alaga. Yung maano siya sa matanda. So, nakita ko na, si Gerald. Aalagaan niya po ako pag matanda na ako. Mas matanda siya. So, ako pala mag-aalaga sa kanya. If you could go back in time sa old self niyong dalawa, anong sasabihin mo sa sarili mo? Hoy! No regrets. Kasi parang buong buhay ko kasi ang dami kong regret, what if, ganito. Hindi po kasi makagraduate, ganyan. No regrets, you're always on the right path as long as you're happy Yeah. and passionate about it. Ikaw, Kim. Just keep doing you. Kasi okay naman po ako eh. When I am being asked that question, like if meron akong regrets or if I am to change something in the past, I won't. I won't be this person right now if I did not go through all of those things. Yes. So meron ako na I won't change anything and chill lang ako. Pero I parang ayoko siyang bigyan ng advice kasi I would always be surprised with everything eh. Lahat ng napagdaanan ko, na-surprise po ako eh. Na-surprise po ako na yung Popstar, yung first competition that I joined, TFC Popstar, I just wanted a new iPad, a new phone. Hindi ko naman alam na mananalo po ako nun. So, hindi ko rin alam na magda-W ko pa ako, na mag-Viva ako. Tapos, at the end of it, hindi man ako nakapag-doktor, bigla ako nag-artista. So, meron Ito, engineer dapat. Yes. Oo. So, meron akong... May ibang rason. Exactly. Same as Je. He thought that he had, like, regrets of not being an engineer. Until now, it's still my frustration na hindi ako naging doktor. Pero meron din akong... There's a reason why. In a way, I'm still healing people by making them happy. And making them laugh. Exactly. Yes, So, yes, laughter is the best medicine, right? It's Right, as cliche right, as it sounds. right. I'm still a doctor in a way. Yes, yes. So, I'm okay. I won't give that. I'm just gonna stare at her and look at her from afar. And parang, okay lang yan, just go. If you are to, kung i-rewind ang buhay nyo, Right. anong gusto nyong balikan? Ikaw muna, Kim. I think I would want to rewind the part we're in for the very first time when I was 7 years old. I think I was 7 or 6. And although
the first time that I went on stage, I was 2 years old. It was just my mom who saw me. Right. But the first time for me to perform in front of a crowd with both my parents watching, I was 6 or 7. 5? Di ba 5 ka pa lang, no? Ay, mga 5, tama. 5 Mga years 5 old. nga ako. Yes, yes. Dapat, tita, may record ka talaga ng mga ano. Right. Na nasa Saudi ako, di ba, tita? So, I want to rewind and I just want to look at the faces of my parents. Oh. I just want to watch them. Yes, Kasi it's the very first Iba time. yun, oh. Yung parang, siguro iiyak lang ako. Ngayon na ano ko, medyo Kakaibang na-emotional joy naman ako. yun, So, kung habang hindi ko papanoorin yung sarili ko, papanoorin ko yung magulang ko. Yung reaction ng Oo, parents mo. kasi meron akong, Mommy, Daddy, grabe, hindi nyo ma-imagine, magiging artista yung pinapanood yung bata. Yung parang, kasi nung time na yun, gusto lang nila akong kumanta sa harap ng kapwa Pilipino sa Saudi Arabia para magbigay ng saya. Kasi mawala yung homesickness nila ba? Gusto ko lang panoorin parents ko. That's it. Ikaw, Je. Pakaiba yung sagot ko ngayon kagaya Oo, dati. the last time. Sa rewind, gusto kong i-rewind yung panahon na buhay pa yung lolo't lola ko. Masabi lang sa kanila kung nasaan ako. Kasi hindi nila, sakto kasi nawala yung lolo ko at lola ko, yung medyo napapansin na ako sa showbiz. So hindi nila alam, siyempre wala na po sila ngayon, hindi nila alam na naging artista talaga ako. Yung apo nila. Oo, kasi I mean kahit sino naman po, kahit Yes, sa ibang yes. bansa. They must be so proud. Opo, kahit sino naman pong pamilya, biglang Yes, naging yes. artista yung kamag-anak mo, Right. automatic. Uy, artista yung apo ko. Oh, yes. So, gusto ko lang sabihin sa kanila na naging artista ako. Kasi hindi, di ba, hindi naman, dahil hindi nila naabutan na may nagpapapicture sa akin sa labas eh. Sila kasi, yung kwento din kasi Yes. ni Gerald, sorry, kwento ko Oo, lang sige kay lang, Tita. sige lang. Si Gerald kasi consistent honor student siya. Yes, oo. So, pamantasan. Pamantasan. oo tapos nga. ang kwento niya sa akin, nakita ko kasi sa mga pictures, lahat, tita. Kasi syempre yung mama niya nagtatrabaho, single mom. So, ang laging umaakyat kadalasan, lolo't lola niya. Oo eh. Pag bibigyan siya ng award, Sila lagi yung, unang, siyempre, lola at Siya yung- lola. sila yung proud. Unang proud yan. Yes. Unang mag-a-announce ng achievement ng apo. This is an achievement for an individual eh. Becoming a household name. Yes. Becoming someone. Becoming Kasi kung someone. hindi po nag-artista si Gerald, ay isa na po siyang successful engineer ngayon. Yes, engineer. At kung hindi rin ito nag-artista, ay isa na rin siyang doktora. Doktora. O kaya nga lahat yan nalihis kasi may ibang plano sa UCI. Yes po. Diba? Ganun naman talaga eh. Okay, this time, may bago kayong movie. Can you tell us about your new movie? ay may pelikula pala tayo. May nga pelikula pala. ka, di ba? Pelikula po namin, On XU. Showing na siya on April 9. April 9. April 9 in cinemas, On XU, directed by RC De Los Reyes. So, kaming dalawa. It's a full circle because nakatrabaho namin si Direk RC ng assistant director siya ng Camp Sawi. Yes. Oh, Ngayon, ni Direct Irene Bellamor. Oo, yun. So, tapos magkasama rin kami ni Kim doon. Tapos, I think that was the first movie Opo. you did together, hindi yung Joeable. Hindi, opo, mas nauna po Mas yung Camp nauna Sawi. yun eh. Mas nauna yung Joeable was Camp Sawi. 2019. Yes. Yes po. Right? Diba? Opo. Oo. Mas nauna nga yung, Tapos, tama, yes. Nakita naman po, salamat sa mga, first scene drop namin, 20 million views. Sa Yeah. trailer namin, 8 million views. Wow! Tapos, sobrang interesado kasi sobrang good vibes nung Sobra. napakita namin. At buong pelikula Always naman ganun. kayong dalawa eh. Opo. Always kayo. Tsaka sana panoorin nyo Oo. guys, kasi di ba dito sa interview na to, nakwento namin na may pagkagago kasi ako sa amin dalawa. Pareho sila. Pareho sila. Dito sa movie, tita, lumabas. Oo. Yung side ko na yun. Right, May right. mga parts sa movie na hindi na-ikat ni Direk kasi Yes. inaasar ko siya Oo. bilang Gerald. Oo. So, parang may semblance sa totoong buhay yung pelikula Sort. niyo together. Sort. Yung Okay. kulit. Yung kulit. Yung kulit okay. ko. Oo, yun. Lumabas doon. So, you're not Yes. acting at all. Yes. Ish. Yes. Yung natural. Oo. And of course, sino mga kasama niyo sa movie? Kasama po namin, of course, sa mga bagets, si Lakyoso Ginto, at saka si Jaja. Yes. Kalimutan ko apelyido ni Jaja. Si Vladia. Si Vladia. Vladia na Tapos, siya, no? Ate Candy, ang aming Ay, package pwede deal. Pangilinan, oo. Package Sabi niya nga, deal. kasama ba kayo sa kontrata ko? Package Kasi deal pag kami. napakahusay na. Yes. po. Sama na si Ate Candy. Si Miss Marnie. Marnie Lapus. Bob direct. Jubaili. Bob Jubaili. So this is April 9. April 9. Abangan nyo to. Alam nyo naman, the last movie you had was last year pa. Last May. Soulmate. Soulmate. Last year. Soulmate, di ba? Okay. And of course, yung may bago kang, I Show. suppose by this Oh. time, Yes. lumalabas na siya sa Incognito. Yes po. Oo, Thank diba? you sa mga nakanood ng Incognito diba? kasi
madami nanonood ng Incognito Uy, eh. Ang ganda kasi. Top rating yun, pati So, sa Netflix. opo. Nagna-number Opo, one maraming yun. salamat. Wow, And congrats. also, sa mga nanonood, The First Family, kasama po ako dyan. Oh, Season Kuya. 2, kasama siya. Sinama na ako ni Kuya Aga. Wow, So, ang congrats. good vibes. So, Kasi mga icon sa sitcom diba? yan. And abangan nyo po, since na-announce naman po, ang pagbabalik po ni Gerald Anderson, ito kayo sa The Sins of a series, Father. Sins of a Father. Kasama po ako sa main cast niyan, Wow. under JRB Production po. Abangan niyo po ang Jeje. Yes. At abangan nyo ang Jeje mo. Oh, diba? Directed by FM Hindi Jeje mo Reyes. na. Hindi Jeje po. mo. And of course, anong aabangan sa'yo, Kim? Abangan niyo po ako sa labas. Jejeres lang. Papasok din po ito sa Incognito. I'm not sure Oh, kung... diba? Opo. Oh, diba? Papasok. Oo. Papasok po ako doon. And of course, Yes, meron po kaming podcast sa Yeah. Spotify po. Punta lang kayo doon, hanapin niyo lang The Comfort Room. The comfort Yan, room. kung ano rin. Parang ganito rin yung pag-uwi nag-uusapan namin. Ah, Comfort Room. na-imagine ko na. Yes, The Comfort Room. Puro toilet humor. Opo. Yes. Mga hubad na katotohanan. Alright. Invite ka namin din doon, tita, pero baka mamigla ka po. Baka masya ka. Baka Doon, walang masyak po filter kayo. doon, walang filter So, panoorin nyo na lang pala, tita. I will. Para magkaroon ako ng idea. Tama, Bago tama. ko panunuurin ko muna. Yes. Hindi ka po. Perfect. So ayun, yun lang sa ngayon, yun lang po muna. But may mga parating po na pelikulang shoot. Yan. Kaya rin Yan, hindi dapat ako nilang makapagsalita. Correct. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for My Hair and Makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Thank you so much, Viva. Thank you so much, Thank you. Moises, and thank you so much, Ika. Thank you so much. And of course, maraming salamat mga anak. Thank you po. Thank you, Magkaroon Tita. tayo dito ng part 2 dahil marami pa akong gustong alamin at Opo. gustong i-share sa kanila. Yes. I love this. I love this interview. Salamat po. Thank you. And with that, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.